ka naman, manunuka ka na naman ha. Siyempre, tignan natin kung yung ating mga sisiw dito. Aba, malalaki na sila guys. Ng ano? Ng tawag nun. Ano? Sure. Pasalamat ka, palo lang. Isunturon pa kasama. Oo, sunturon kasama. Ha, sinunturon ako nun. Oo. Deserve mo yan kasi. So yun mga katuba, may naano si Kuridin, alimango, laki. Laki nga yan, dali. Pumasok na ba? Papasokin mo natin. Nasa loob nga yun, ino. Kaya nga pala mga katuba. Oh. Yo, what's up mga katuba? Yan, isang mapagpalang umaga sa atin lahat, Luzon, Visayas, Mindanao, sa masulok ng mundo. Isang mapagpalang umaga po. At yan, so oras natin ngayon mga katuba, alas 10:37 ng umaga. At kakatapos lang din natin mag live. At yan, nakapag-upload na rin tayo mga katuba. Sana mga katuba, panoorin nyo po ang ating vlog hanggang dulo. At sana no skip ads po tayo. At maraming salamat sa inyo lahat, sa mga silent viewers, sa OFW, mga sulit natin nga katuba dyan, magpapashare ka man o hindi. Maraming salamat sa inyo. So yun, at ngayong araw na ito mga katuba, ikot-ikot lang muna tayo dito sa Kubunoto at tignan nyo muna yung paligid. So medyo malamig ngayon ang panahon mga katuba. Kahapon naman ay makulimlim ang kalangitan. So ngayon naman ay medyo hindi na masyado, medyo maliwalas na konti. So yun mga katuba. At yan, oras natin nga pala, no? Alas 10. Ay, nasabi ko kanina. So tignan muna natin dito yung mga manok. Ayan mga manok guys. Yan. Tignan muna natin yung ano dito, yung mga sisiw. Malalaki na po sila mga katuba. So ilang kaya ang lalaki dito? Hindi ko pa kasi makita mga katuba yung ito, parang lalaki to, ito isa. Yan, yung mahaba ang palong eh. Para sa tingin ko lalaki yan. Yan, hindi ko kasi masyadong ano mga katuba, hindi ko pa talaga masyadong kilala yung mga babae o lalaki pag sisiw, no? Kasi hindi pa naman ako masyadong ano diyan, familiar. Ako mahilig din ako magmanok dati no, nung nasa ano pa ako sa Laguna. Uy. Kahit dun sa Laguna, mga katuba. Yeah, kasi yung mga bayaw ko mahilig din sa manok yon. Yung dalawa kong bayaw, si Bayaw Alex at si Bayaw RJ. Yun, may mga alagang manok yun dati, pero ngayon parang wala na kasi magastos din kasi sa patoka mga katuba. Kaya yung mga manok nila is yun, inaano na nila, kumbaga pinagbibinta na nila kasi yung wala ka masyadong ano, hindi malaki yung kinikita mo sa trabaho. So siyempre may pamilya. So, yun, ang ginagawa na lang nila is yung bininta na lang. Pero ngayon wala na silang manok. Yung nadala ko lang yung ano, si Goldie, yung last na manok niya. So yun yung binigay natin kay Kaman. So yun mga katuba, dito lang tayo sa kubo. Ayan, dito tayo sa duyan sa aming tambayan. So hindi na kami, ilang araw kami hindi nakapagtambay dito mga katuba, gawa ng balang parang ano, 2 araw na din na ano eh, medyo masungit ang panahon. No, nung isang araw umambon, umulan, kahapon ganun din, umambon din, umulan. So mahirap na makatuba kasi minsan lang umulan, no? So mahirap magpa-ulan ka, baka magkasakit pa tayo, magkasipon. Uso pa naman ngayon sipon, ubo, no? Pag ganito kasi yung panahon, malakas yung init tapos biglang uulan, so doon talaga umaatake yung mga ubo, sipon. Kaya ingat-ingat tayo mga katuba. So kung maulanan man tayo, uminom tayo ng maraming tubig. Yan, at saka basahin nyo yung bumbunan. Kasi yun yung ano namin mga katuba eh. Pag maambunan ako, umiinom ako ng madaming tubig, tapos binabasa ko yung bumbunan ko dito. Para, yun daw yung ano, yung sumpa daw yun para hindi ka magkasakit, hindi ka magkasipon, magkalagnat. Yun daw yung ano, sumpa sa pag maulanan ka. Yung galing ka sa init, pag maulanan ka. Yun. So sila Kaman mga katuba is nasa bayan, no, may binili lang, saglit lang naman sila yun. So uuwi agad yun. At yan, dito lang tayo. Update lang tayo dito sa Kubunoto, dito sa bukid. Ay, yun. So tignan muna natin yung
ilog. Parang ano ata, mataas ata ang dagat ngayon. Ayun, pataas na mga katuba. Ayun, papasok na yung ano, oh. Papasok yung dagat. Makikita naman natin kasi tignan nyo yung agos ng ano, mga dahon paakyat. No, ibig sabihin yan, pataas ang dagat. Yun. Pero pag yan is papunta na doon pababa, so palutay yan. Tara. Ano lang ko kayo mga katuba, papasyal ko lang kayo dito. Kasi ilang araw din hindi tayo nakapasyal dito, no? Yan, yung kambing mga katuba, doon na nilipat na doon ni Kore. Doon naman sa kabila. Doon nilipat niya kahapon. Tignan natin dito. Parang nakakamiss na naman mga katuba manguha ng ano, ng talaba. Yun. Tignan natin. Ayun. Kaso mataas yung ano. Ay, okay yun mga katuba. Ang ganda manguha ng ano, ng tawag nun. Ang ganda manguha ng lukan. Ayan na kasi mababa, oh. Wala, ba't may hukay doon? Anong kaya may ginawa dyan? Ayun, oh. May mga apak-apak doon na ano, eh. Baka dyan tinali yung kalabaw. Yun. Dito kami nanguha nun, eh, ng lukan. Diyan kami ni Kore papunta doon. Yung low tide pa yun, eh. Tignan nga natin dito mga katuba kasi shout out doon sa nag-suggest sa atin, no. Kasi di ba nung nakaraan mga katuba is gumawa tayo ng puluhan sa itak at karit, di ba? Medyo palpak yung ano natin paggagawa noon kasi nabiak. So, yung mga katuba so ulitin pa natin yon. Kumbaga may nagsusuggest doon na ugat daw ng mangga, o kung wala namang ugat ng mangga, yung ugat daw ng sampalok, o ano, yung parte ng sangan na sampalok na medyo magulang. So dito mga katuba may sampalok kasi dito. Ayan. So meron ditong sampalok na nabali. Ito mga katuba. Kaso lang parang ano na to, marupok na. Ayan, o, kasi ilang buwan na yata dyan nabali yan. So parang hindi na pwede yan. Ayan. Iwan ko lang mga katuba, comment lang kayo kung pwede pa ba yan, no? Kasi parang sa tingin ko ano na, eh, parang gabok na, no? Kasi ayan, may anay na, oh. Pero iwan ko lang doon sa may ano. Pero parang hindi na siguro pwede mga katuba. Siguro kung yung bago pa lang siguro nabali ito, baka pwede, no? Ewan ko lang, try na natin kung paglagari natin is okay pa yung kanyang ano, yung kahoy. Yun, baka ari pa yan. Wala kasing ano mga katuba, hindi kita yung ugat, oh. Hindi naman to gaano kalaki yung ano nyan. Kasi ang sabi nila maganda raw yan pang pulo kasi yung sampalok daw is makunat. So susubukan natin yan mga katuba. Pero sa susunod na araw na, kasi ngayong araw na to mga katuba ay may gagawin kami nila Kaman. So may binili lang si Kaman, babalik agad yon. Pagkatapos nun may ayusin kami dito sa kubo. So abangan nyo na lang sa vlog kung ano yun, no? Hindi ko muna sasabihin kasi kung sasabihin ko di malalaman nyo kung anong gagawin namin. Basta meron kaming gagawin dito, kaya abangan nyo na lang sa vlog ni Kaman, sa upload. So yun lang muna ang ano natin, update for today. So ikot-ikot lang tayo dito sa palaisdaan. So abangan nyo na lang siguro mga katuba yung karugtong dito. So mamaya kung ano pang mga kaganapan na pwede natin gawin. Ayun, tumusok yung ano, oh. Tumusok yung ano ng ano, eh. Yun doon talaga mga katuba, may mga ano, may halaman na sobrang napakatalas ng ano, bunga. Ay dito mga katuba, oh. Ganito pwede na manguha ng lukan yan mga katuba, eh. Papunta doon sa gilid, oh. Yun kasi mababang ano, eh.
siguro mamaya yakagin ko yung dalawa, si Cory at saka si Anghelo, na manguha kami ng lukan. Try natin kung pagkatapos ng trabaho namin dito sa kubo, kasi may gagawin kami pagkatapos nun, wala na. So baka mayakag natin yung dalawa na manguha tayo ng lukan. Kasi nakakamiss na rin mga katuba, magluto ng lukan. Kasi nung nakaraang buwan yun, yung kami ni Cory nanguha. Hindi pala nakaraang buwan yun. Siguro mga 3 buwan na yata nakalipas. Nanguha kami dito. Yun dyan, natandaan nyo mga katuba, yung nanguha kami ng lukan. So yun. So inadubo ko sa gata yun. Grabe, sobrang sarap nun. Yun nga lang, nakalimutan ko. Kasi si Kaman pala is bawal pala kumain ng maanghang. Nalagyan ko ng sili. Yun, hindi nakakain si Kaman. Pero next time, kung mangunguha man kami, tapos madami yung makuha namin, so pwede na i-adobo natin. Wag na natin lagyan ng sili para makakain si Kaman. Kasi favorite din niya yun. No? Sobrang sarap nun mga katuba. Yun. So grabe mga katubaw, maliwalas ng ngayon. Medyo okay ang ngayon, panahon maliwalas, hindi katulad nung kahapon. Kahapon talaga ang lakas ng ambon, umulan. Oops. Yan, dito muna tayo, tambay muna tayo dito mga katuba. So maaga pa naman 10:48. So inaantay lang natin si Kaman. So nasa bayan lang sila. Hindi naman yun magtatagal. Uwi agad yun. Kasama si Anghelo. Si Judas naman mga katuba is yun, evicted na naman uli. Kasi pag talaga itong bata, wala talagang katandaan tong batang to. Alam nyo mga katuba, kung si Judas talaga is nakakasama nyo, tapos hindi, pasensya na kayo. Kasi alam nyo mga katuba, iwasan na pala natin na tawagin na Judas ni si Angelito, no? Kasi may nag-comment dyan na wag na daw natin tawaging Judas, kasi daw yun, medyo hindi maganda sa bata yun. Kasi yung salitang Judas is alam naman natin sa Biblia is si Judas talaga is masamang tao yun, no? Masamang yun. So iwasan na lang natin na tawaging Judas. Wag na lang natin tawaging Judas. So tawagin na lang natin sa pangalan niya, kahit Salito na lang. Yan mga katuba, pasensya na kayo kung minsan yun tatawag namin na Judas. Yan, pasensya na kayo. So lang naman yun is lang, kumbaga tawag nun, nickname lang, no? Pero alam ko naman po talaga, hindi naman po talaga yun, hindi naman po talaga maganda yung itawag sa isang bata, kasi si Judas is isang masamang yun. Kaya pasensya na kayo. So Lito na lang, Lito. Yan, kasi Angelito naman yung kanyang pangalan. So yung nickname niya is Lito naman. So yun. Kaya andun, effective na naman si Lito, kasi may ginawa na naman na hindi maganda. May katarantaduhan na naman daw ginawa, no? Pero hindi dito sa kubo mga katuba, doon sa iba, sa ibang bahay daw, sa ibang bahay, no? Kaya yun, sabi kasi ni Kaman, kung meron kang gagawin na hindi maganda, mapadito man sa kubo o sa iba, ganun pa rin, sim lang, parehas lang ang parusa. Bakasyon ka muna. Yung bakasyon muna kagahapon, hinatid muna nung isang gabi doon sa kanila. Kaya para magtanda, kasi grabe talagang bata na yung mga katuba. Kumbaga ikaw na lang talaga yung mag-a-adjust, habaan mo na lang talaga yung pasensya mo. Kasi sa kanila magkakapatid, si Angelito talaga ang pinaka matigas ang ulo. Yun, grabe ang kunat ng ulo nun. Dito nga mga katuba, pag tatawagin mo, may utos sa'yo. Sa isang tawag mo pa lang, hindi pa makikinig yan. Hindi makikinig yan. Lalo pag nakakanood ng TV, pag tatawagin mo, may utos. Nako, nakaupo pa yan, sasabihin saglit, o ganyan. Minsan hindi pa nasagot. Yan, ganun yan. Sobrang napakaano din ng batang yan. Talagang tigas ng ulo. Kumbaga
ano na lang, kumbaga hinahabaan lang namin yung pasensya namin kasi ano naman talagang siguro yung mga ugali niyan, yung mga gawain niya mababago pa naman yan kasi bata pa naman di ba? So maliban lang kung nasa wastong edad na tapos pangangaralan mo, yun malabo na yun. So ngayon yung kasi mga bata pa naman yan, so may pag-asa pa naman mababago yung mga ugali nila, yung mga gawain nila. Basta lagi lang laging pangaralan at alalayan ng mga magagandang tamang asal at saka tamang gawain na hindi gumawa ng masama kasi yan lang ang kung gagawin nila, so mapapahamak lang nila yung buhay nila ikakapahamak lang na sa buhay nila yon. Kaya kami so sinusubukan namin na gawin ang lahat i-try namin ang best namin na maituwid yung dalawa hanggang sa makakaya namin kasi kumbaga mga katuba, parang kami dito is parang kami na yung tumatayong ikalawang magulang kasi lagi namin nakakasama yan dito, so kami na yung nagtuturo ng tama ng maituwid yung kanilang mga isipan. So yun, kumbaga na lang talaga, tiyaga na lang at pagtitiis ang kailangan para maituwid yung kanilang mga mga baluktot na mga isipan para hindi makagawa ng masama. Kaya susubukan namin, I try my best namin dito na maituwid yung kanilang mga ugali, yung kanilang mga gawain na hindi makagawa ng masama dito o sa ibang tao kasi sobrang napakalaking impact yun sa buhay nila sa kalagayan nila kung gagawa sila ng mga kalukuhan sa ibang tao. So sobrang kumbaga as in wala nang tiwala yung mga tao sa kanila kasi kahit nga ngayon mga katuba, yung mga ibang tao talaga, yung mga dito kilalang kilala yan sila na talagang nagnanakaw. So lahat ng nakakilala sa kanya wala nang mga tiwala sa kanila kumbaga parang so sana hopefully na mababago pa nilang kanilang mga ugali, yung kanilang mga gawain na hindi na sila gumawa ng masama. So ipanalangin na lang natin sa Diyos na sana yung dalawa niya yan is magbago para sa siyempre yung ginagawa namin para naman sa kanila yun, para sa buhay nila, para sa paglaki nila, diba? Para pagdating ng araw yung mga ginagawa nila din nila, maiisip din nila na ay ganito pala, hindi pala tama, masama pala yung ginawa natin, diba? Para kung darating man yung panahon na sila ay magkapamilya, so alam na nila kung ano yung ituturo nila sa anak nila, diba? At saka para dumating yung panahon na igagalang na din sila ng mga tao na hindi na sila gumagawa ng mga masama. So yun lang mga katuba, at sana mabago pa yung dalawa na yan. At yun mga katuba, siya nga pala, ako ay nagpapasalamat sobrang taos puso pa ako nagpapasalamat kay Ate Hera, kay Sir Kirid, kay Ma'am Cynthia Tan, kay Kuya Roberto, kay Frankie Dodge. Yan, sa inyong 5, maraming salamat. At sa iba pa mga katuba, sa family ko dyan sa Leyte, sa tiyahin ko kay Yaya Gigi, yan, sa nanay ko, mga kapatid ko, siyempre sa mama ng aking anak kasi sila din doon ay nag-solicit din sila para sa canvassing sa Prince and Princess. So yan mga katuba, hindi ko in-expect na yon magiging top 1 siya, magiging first runner up so grabe, sobrang nakaka-proud kasi yun, first time sumali ng anak ko ng ganyan sa competition sa school nila. So naging first runner up siya, pero hindi siya yung tinanghal na na prince kasi may higit pa sa kanya, medyo mas malaki-laki yung naipon So kumbaga lang siya, first runner up lang, kaya
sobrang nakaka-proud kasi grabe mga katuba, first time niya na sumali ng ganun, naging first runner-up siya. Kaya maraming salamat sa mga tumulong, sa mga sumuporta. Thank you very much kasi yun, sobrang nakaka-proud lang mga katuba. First time nang sumali ng alam ko, ganun yung first runner-up. Siguro kung lang bali 2,000 lang yung lamang ng ng itinanghal na prince kasi yung itinanghal ng prince, yung naalikom niya is 12,000, so yung anak ko is 10,000 lang, so kunti lang yung diferensya. Pero thank you, maraming salamat sa inyo sa lahat. Thank you very much. At siyempre maraming salamat sa Uson Elementary School. Yan, kung saan ako nag-aral ng elementary. Diyan din. Yan, especially sa mga teachers. Yan, shoutout kay Ma'am Aribalo, yung mga teacher namin nung elementary. Ma'am Aribalo, Ma'am Vilarde, Sir Jor Bacarisa, si Ma'am Bacarisa, yung mag-asawa. Sino pa yon? Sir Agumbay. Yan. Sino pa yung naging teacher namin dati? Yan, nakalimutan ko na iba mga tuba. Ay, si Ma'am Jackie Lo. Yan, Ma'am Jackie Lo. Sino pa yon? Yan, nakalimutan ko na iba mga tuba kung sino pa yung mga teacher namin sa elementary school. So, yan, alam na siguro, alam niyo kung sino yung pasaway dati na si Gerald Baskin. Pero mga katubahay, hindi naman ako pasaway dati. Sobrang napakabihib ako dati nung elementary, no? At alam nila ni Mama Ribalo yan, sila Ma'am Vilarde, lahat alam nila yan kung gaano ako kabait sa school. Yan, maraming salamat sa inyo. At siyempre sa teacher nila Harley dyan, ng aking anak, si Ma'am si Ma'am Mimi Dumasapal. Yan, maraming salamat sa pagtuturo ng anak ko, Ma'am. At God bless sa inyo lahat dyan, sa lahat ng teacher dyan sa Uson Elementary School. Maraming salamat at God bless. So yun mga katawa, mamaya na ulit update na lang tayo kung ano pa mga kaganapan dito sa bukid, dito sa Kubunuto. Alright, so yun mga katawa, may nakikita ko ditong Spiderman na isa tignan natin kung sino itong Spiderman na ito, kasi ang alam ko mga katawa, si Anghelo andong kasama ni Kaman. So may nakikita ko dito naka-costume na Spiderman. Tignan natin. Evicted to bawal muna to dito Yan natin mga katuba. Para magtanda, para maano to. Pinagbabawalan muna siya pumunta dito kasi may ginawang tignan natin kung sino nandini. Aba! Bakit nandito ka? Ha? Bakit nandito ka? Di ba bawal ka muna pumunta dito? Ha? Hindi, naglinis ako doon. Sino? Saan naglinis? Pero, naglinis ko doon. Saan doon? Yung... Sino nagsabi sa'yo? Ako lang naglinis. Ba't ka nandito? Di ba evicted ka pa muna dito? Ban ka muna dito? Ba't ka ban? Ha? May ginawa naman kalukuhan. Ba't ka nandito? Di ba hinatid ka doon kahapon sa inyo? Ha? Ba't na... Ay, kagabi. Ba't nandito ka naman? Naku, pag makita ka naman ni Kaman ngayon. Nakita na? Ha? Nakita na? Nakita, nagawas yan. Doon. Ano sabi ni Kaman? Ang bait Nagbait-baitan ka kasi gusto mong... Ibang ginawang kalukuhan. May ginawang kalukuhan doon yun Anong kalukuhan? Doon sa iba, hindi dito, sa iba. Pag ikaw hindi ka natuto, gawa ka ng kalukuhan, wala, evicted ka ng evicted. Mababan ka talaga dito. Tignan mo, tuwang-tuwa pa pag sinasabihan, nakangiti pa. Ako Nara? Pinalo. Sino palo sa'yo? Tatay ko. Iya. Deserve mo yan. Deserve ko. Kasi napakalikot ng iyong kamay. Deserve. Pasalamat ka, palo lang. Isunturon pa kasama. Sunturon kasama.
Hoy, sininturon ako nun. Oh. Deserve mo yan kasi napakalikot ng kamay mo. Tignan mo yung kuya mo, ando no, nakikinig pag sinasabihan. Oh, ikaw lang talaga ang pinaka. Sobrang, iwan ko lang kung ano bang laman sa utak mo. Parang may lamang yatang graba yan, hindi na nakaintindi pag pinagsasabihan eh. No? Ako, o ngayon, nandun ka, hindi ka nakakain ng maayos, no? Kumain ka na? Aba, kumain na daw, sana all, kumain na. Fried chicken pa. Aba, fried chicken! Alam mo ha? Saan ka kumain? Sa bayan. Pinakain na ko ng dad Ha? ko. Maaga ba? Mga anong oras? Kababa ko ng mga alas 8. Oo. Mga alas 8. Aba, ang aga mo ah. Pag ganda, ano, pag may ginagawa tayong kalukuhan, no, pag napapalayas dito, no, kunwari pupunta dito, gagawa ng magaganda, no, para maawa, no. No, para maawa si Kaman sa'yo, no. Kain ako fried chicken. Ganun yung ginagawa mo. Akala mo siguro kung maawa si Kaman, ano. Pag may ginawang kalukuhan, walang awa-awa. Ilang beses ka na pinagsabihin, ayaw mo pa din matuto, no. Ayaw mo din makinig, no. Dapat kasi, pag sinasabihan ka, itatak mo sa isipan mo na mali yung mga ginagawa mo para hindi ka na mapapalayas muna dito, no? Hindi ka muna mapapauwi sa inyo. Nako. Ayan, ganyan yung mga katuba. Pag may ginawang kalokohan, pag medyo na pa alis muna dito. Hindi naman talaga hindi naman talaga as in na pinaalis talaga yan dito. Kumbaga, pinaparusahan lang ni Kaman kasi paulit-ulit na lang ginagawa eh. Ayaw pa rin matuto kahit pinangaralan na yan, kahit pinagsabihan na yan na huwag gumawa ng hindi maganda, huwag mangangalikot ng mga gamit na hindi sa kanya, pero ganun pa din ang ginagawa, nangangalikot pa din. Oh, bali 2 beses na yan. So nung una dito sa kubo, yung pangalawa sa iba. Oh, diba? So sunod nito, pag mangalikot ito, nasa DSW na ito, doon ka na, makukulong ka na. Kulong ka na. Wala na, hindi mo na makakasama, hindi ka na makakapunta dito. Nasa ano ka na, na isang bahay na ano. May mga kasama mo doon, mga bata din. No, gusto mo yun? Ayaw. Ayaw mo? O magtanda ka kasi. Kung ayaw mo pala mapunta doon. Kasi kung lagi mo gagawin at gagawin yan, sa sunod, nandun ka na sa ano, sa bahay ampunan. Mga kasama mo doon, mga bata din. Mas maganda nga doon, madami kang kalaro. May mga bata din doon. Pero malayo ka na nga dito, wala na, hindi mo na makakasama si Angelo. Yung nga doon. Oh, ano? Gusto mo ng ganon? O gusto mo makulong, ganyan? Oh, ayaw mo pala, ba't mo ginagawa pa din yung mga hindi dapat gawain ng bata? Yung mga ngalikot, mangingialam ng gamit na hindi sa'yo. Ha? Sabi doon naman ako, di daw ako nangangalikot eh. Hindi nangangalikot eh. Yung sinabi ko doon. Nanguha ka nga daw ng battery. Oh. Sinungaling na siya nga lang. Sinungaling. Kayo magkakasama? Nanguha ka pala ng charger. Oh. Battery? Ano pa yung mga kinuha mo? Oh, tapos pinuntahan ka daw ng may-ari. Oh, huwag mo sabihin, gagawin mong sinungaling si Angelo. Pinalo ka nga daw ng mama mo kasi yung kinuha mo, yung ganon. Oh. Deserve mo yun mapalo kasi sobrang napakalikot ng kamay mo eh. Oh, pag ikaw makatsamba ka ng tao na mahuli ka, nangangalikot ka, nang nagnanakaw ka, pag makatsamba ka ng tao na namumutol ng kamay, yung kamay mo putol yan. Ha? Ako nagsasabi sa'yo, pag yung kamay mo hindi mo napipigilan na mga likot, mapuputol yung kamay mo. Laka. Kala mo, hindi yung totoo ng ganon. Doon nga sa amin, yung sa amin, may bata din kasing edad mo. Nagnakaw. Ano lang ninakaw nun eh? Nagnakaw lang ng ano yun, ng battery din. Battery ninakaw. Eh, nahuli ng may-ari. Ayun, umuwi sa kanila, putol lang kamay. Dinala sa ospital. Yung mangyayari din sa'yo yun pag hindi mo itigil yan. Kaya itigil-tigil mo na yung mga pangangalikot mo. Ilang bisis ka na na-evicted dito eh. Ayaw mo pa din matuto eh. Kaya pala makatubang dinig na dinig ko ang sigawan dito eh. Doon sa kubo. Parang iba yun. Parang busis niya yun ah. Nilito yun ah. Kasi
kung nagpaiwan si si Anghelo, alam na alam kung busis nun eh. Ibang busis nun kay kay Lito eh. Ayan. Lock pa mga sarap. Oh. Kaya nga napahamak si alam niyo mga katuba, kaya napahamak si Anghelo nung nakaraang gabi nung nag-deliver kami ng tubig dahil dito. Kasi yung nagsapa kay Anghelo, sinabihan pa naman niya na papaluin kita ng ng anong tawag nun? Ng kadina eh, papaluin kita ng kadina eh. Tapos sinabihan pa na kabayo, sinabihan ng bata ng kabayo. Ikaw nagsabi nun. Kaya ang nasapak si Anghelo. Kaya pahamak ka talaga sa kapatid mo. Lagi mong pinapahamak yung kapatid mo. Kaawa tuloy yung isa. Yung sinapak dito, pulang-pula eh. Sino pa ka ba? Ito ko dyan sa taas. May bata din. Baka i-deliver yung tubig. Hindi. Basta, andun sa video. Makikita niyo sa video kung sino yun. Kaya, ikaw yung naging dahilan eh. Kaya sinapak yung kapatid mo eh. Si Ares! Diyan sa taas. Si Ares! Kilala niyo yan? Si Ares? Tropa ko yan! Oh, tropa pala ni Alex. Dahil sa'yo, nasapak yung kapatid mo. Pinapahamak mo yung kapatid mo. Pag ganyan, may makita yung bata, huwag kayong mayabang. Kasi hindi maganda yun, yung magyabang ka, mayabang ka, angas ka. Kaya, ayun, nasapak yung kapatid mo. Talaga ito. Ito talaga mga katuba. Kaya pala nasapak kasi nireview ko yung video doon. Kumbaga parang may ginawa ito, hindi lang kita doon sa video na kasi yung video nakababa yung video pero dinig pero dinig namin yung usapan nila. Kumbaga parang tapos si Anghelo naman inutusan nung kasama nung bata na videohan mo daw. Siya parang gano'n videohan tapos binidyohan naman tapos yung pangalan yung Ares daw. Yung pangalan na Ares parang nagalit kasi binidyohan. Tapos ito, paalis na sana yung bata na yon, sinabihan pa naman kabayo. Ayan. Ayun, bumalik. Kaya maya, kunwari parang kinikwentuhan lang. Kanino ba yan? Kanino ba yung kamera yan? Ang costume niyan. Maya biglang sinapak na din eh. Iyak na si Anghelo. Oh, dahil sa'yo, kasi inaasar mo. Napahamak tuloy yung kapatid mo. Oo, gagalit siya. Kaya susunod, wag na dapat matuto na kayo eh kasi naku, talaga itong si Anghelo talaga o si Lito talaga. Ay, mga katuba, kumbaga na lang talaga, kami na lang yung sa kalagayan nito is kami na lang nag-a-adjust. Kasi mahirap mo naman saktan yan, makukulong ka pa kung sasaktan mo yan. So talagang yung magulang na lang talaga yung may may karapatan na kung anong talagang gagawin nila para madisiplina nila. So, yan. Oh, hanggang dito ka lang muna, hindi ka muna makakaano doon sa kubo. Anghelo, Lito. Tapos ngayon, saan ka lang pupunta ngayon? Uwi ka na sa inyo? Uwi ka muna sa inyo? Uwi ka sa inyo? Mamaya. Ang sarap na sana ng kalagayan mo din sa kubo, pero gumagawa ka pa din ng mga kalukuhan eh. Oh, nakakain kayo ng maayos. Si Anghelo, napapagsabi. Oh, si Anghelo andun sa bayan sila. Kung hindi ka gumagawa Oh. O kung nagiging good boy ka lang, maging matino ka lang, kasama ka sana nun doon sila sa bayan. Ano ba yan? Yung kamay mo makati pag hindi nakakagawa ng masama? Ha? Lito? Hindi, ba't hindi mo mapigilan na mga ngalikot? Dapat pigilan mo yung kamay mo na mga ngalikot na mga bagay-bagay. No? Kahit pa yan mga bagay-bagay lang pero masama pa rin yan, hindi pa rin yung tama yung ginagawa mo kasi pag nanakaw pa din yan kasi hindi sa'yo yon, kinukuha mo. Nako, sunod talaga yan, makukulong ka na talaga. Papakulong ka na ng mga pinagnanakawan mo. paano ka pa kaya pag kumanda ka? Wala na, nasa sa kulungan.
Ah. Sayang. Yan, ano mga katuba? Wala talaga. Kahit hindi naman porket na ganun, maawa ka, kasi kung maawa ka, wala, kumbaga masasanay lang yun, masasanay lang to kung kaawaan mo. Kailangan medyo anuhin mo din, lagyan mo din ng kunting ano ba, yung kunting katigasan ng puso yung nararamdaman mo, kasi para matuto itong batang to. Kasi kung kakaawaan mo lang ganyan, katulad yan pinagsasabihan mo, nakikinig lang yan, pero tagos lang yan sa kabilang tenga, ganyan yan eh. So yan mga katuba, tara at uwi muna tayo sa kubo kasi maayusin muna tayo doon. Yan, sinilip ko lang dito kasi nadinig ko yung mga sigawan doon eh sa kubo eh. Sabi ko parang andyan ata yung isa, nandito nga kasi natatanaw ko doon, naka-costume naka-Spiderman naka-costume. Sabi ko hindi naman siguro yun si Angelo kasi kasama ni Kaman ayun, sakto nga, si Lito nga nandun. Hay, mga katuba, talagang pero subukan pa rin namin na manong bata na yan. Try and try pa rin, try and try until success. Kasi sa tingin ko ng mga katuba is may pagbabago pa naman siguro yan kasi mga bata pa naman yan So maliban lang kung nasaktong edad na, malabo na yun na mabago. So yun, so yun lang muna ang ating update for today. Kumbaga mga ano na to mga katuba, daily vlog no? Ay hindi pala ito matatawag daily vlog kasi hindi ko naman ito ma-upload ngayon baka bukas pa. So basta abang-abangan nyo na lang yung mga kaganapan. So mamaya ulit mga katuba. Alright. Woo! So yun mga katuba, may naano si Kuridin Alimango, laki. Laki nga yan, dali. Pumasok na ba? Papasukin mo natin. Nasa loob nga Ayun nga pala mga katuba. Hawak mo lang pa kamay, ipiti mo. Sige, angat mo, awat lang. Wait lang. Ayun yun. Asan na ba? Ayun yun, nasa tabi. Ito to? Nilabo mo na, hindi natin. Wala naman Nandyan yan. Kapay mo pa. Kapay mo kasi ng kamay. Hindi ka masisip. Saka na, masisibit tayo niyan. Luko-luko ka. Bili. Sayang yan. Laki niyan Hindi ko na makita. Nilabo mo kasi. Aray! Aray, Aray daw Warning lang yan, warning. Kapay mo dyan, tamo. Ang laki Ano yun? na. Parang nagkapalad na Sure ka? Oo nga, nandyan Ayun pala. Angat mo na. Yun. Palad, hindi naman mabot isang palad Ayan. May mangga pa Laki nga. Oo, diba? Laki nga mga katuba. Talian natin. Ay di, lagay mo din sa balde. Ay, balde sa loob. May balde sa may CR. Ay, may laman. Wait lang, saan natin pwede ilagay yan? Hanap lang kami ng paglalagyan ng limangon. Laki Nasipit daw siya, gano'n ang hawak. Excuse me po, parang pumutok ata. Sa kulay ano? Dito? Sa batya? Tatakbo yan ha? Wait lang, Nakita ko na natin sa nyog, nakakape. ha? Wait lang guys, basta lang natin. Okay. Laki nga Dako na. Daku ay! Kaso mukat-kat yan. Ayun mga katuba. Pero hindi makakakyat yan. Alam ko nang gagawin dyan para hindi makakakyat. Tignan natin kung makakakyat yan mga katuba. Alam ko nang gagawin dyan. Iwan ko lang kung makakakyat yan. Makakakyat yan pag ito matagtag ito. So dyan ka lang muna. Ayun Ang laki ng alimango.
na aming nakuha. Laki nga talaga niya mga katuba oh. May alimango pa pala yan dyan. Marami pa pala alimango yan oh. Laki na mga ganito. Sampalad. Oh, ano? Lagay natin kaman. Oh. Oh. Babae yan? Babae daw mga katuba. So, pag babae daw, mahina daw manipit yan pag babae. Aba, Try mo daw. kahit may bakla. Babae. Ano, pakawala natin? Hindi, Oh. inaalis nga yan dyan. Ayaw nga pala no. Yung ano kasi dito mga katuba, yung mga alimango, tinatagtag na yan kasi sinisira lang yung ano, yung fish pond, binubutas. Kaya kailangan ng nilang tagtagin dyan. Yan, tinakpan na natin ng yan para mamaya lulutuin natin yan mamaya. Psst, hey, baba! Grabe, ang laki no? Sobrang laki ng alimango na yun. Yan, hapon na, oras natin alas 5:39 ng hapon.